Okay, magandang araw mga kaibigan. Ito, nakakadismayang balita. Yung 2024 National Budget, aprobado na sa Bicameral Conference Committee, maliban lang sa isang senador, hindi pumirma, si Senator Coco Pimentel. Umalma o pumalag, nagreklamo si Senator Pimentel yung dagdag na budget ng House of Representatives amounting to 12.5 billion pesos. So, last year, ganito na naman daw. Biglang tumaas ang budget ng Kamara de Representante. Grabe no? 12.5 billion. Bigla na lang lumobo ang budget. Ano yan? For travel expenses na naman. Extraordinary expenses. Ay. Okay, pakinggan natin sandali. May napanood akong vlog ni Robin Sweet Showbiz para mas maintindihan nyo. Then mamaya magbigay ako ng komento. Inaprubahan na ng BICAM ang 5.7 trillion national budget for 2024. Ngunit tanging si Senator Coco Pimentel lamang ang hindi pumirma. Kinuwestiyon nga nito ang pagtaas ng budget ng Congress na nagkakahalaga ng 12.5 billion pesos. Ang tanong ng mga netizens, wala na naman ba itong liquidation at resibo at tanging certification na lamang ba muli? So yun guys, inaprubahan na ng Bicameral Conference Committee ang pinal na version ng 5.7 trillion National Spending Program para sa 2024. Pero tanging si Coco Pimentel lamang ang hindi pumirma dahil bakit daw tumaas ng 12.5 billion pesos ang budget ng Congress sa original proposed nito. Napakalaki ng budget per congressman. So anong mangyayari? Wala na naman ba itong liquidation? Wala na naman ba itong resibo? Liquidation by certification na lamang ba ulit? Para mas malinawan pa tayo mga kasweet, ay panoorin natin ng video na ito. Serious and grave concerns which we will have to raise, Mr. President, on the process of budgeting. I looked at the unprogrammed expenses, Mr. President. Unprogrammed appropriations, that's the correct term, Mr. President. And we are increasing it by, ito po is i-round off ko na lang po para mas madaling tandaan. We are increasing it by around 450 billion pesos. Laki. Ang original proposal po ng Presidente or ng Executive ay 281.9 billion pesos lamang sa NEP. And yet ang ending po natin 731.4 billion pesos or an increase roughly of 450 billion pesos as a result of the bicameral conference meetings, Mr. President. May we know what happened, Mr. President? How come it's more than doubling? It's actually close to tripling the proposed unprogrammed appropriations by the executive, Mr. President. Well, yes, the gentleman is correct as to the figure. Pinirmahan na ng Senado ang budget for 2024 na umaabot sa 5.7 trillion pesos. At si Senator Coco Pimentel ang hindi pumirma, no? Dahil bakit daw tumaas ng 12.5 billion ang budget ng Congress sa original na proposal nito. So ang sagot ng Congress, meron daw 29 na congressman na hindi na isama doon sa original proposal. Kung 12.5 billion i-divide mo sa 29, ang laki pala ng budget per congressman. That is around 400 million, no? So, well, nandyan na yan. Sana lang, no, next year, bago mag-approve ng budget ulit, no, makitaan naman namin ng liquidation, breakdown, and receipt kung saan mapupunta yung 5.7 trillion na yan. Napakalaking pera po. Baka naman matapos na lang ang 2024, yung 5.7 trillion ay hindi man lang namin maramdaman. Oo nga, no? Diba? Ang laki nun. Meron namang website ang Congress, merong website ang Senate. Lahat po ng department ng
national government, meron din pong website. Sana maglaan kayo ng page dyan ng breakdown ng Tama. expenses up to the last centavo with Transparency. receipts. Wala na pong confidential funds, so you don't have any excuse Oo nga. now, no, na hindi pwedeng bulat-latin at hindi pwedeng magkaroon ng liquidation or breakdown sa budget, no? Dapat malaman namin kung saan napupunta yan. Kasi hindi naman confidential, di ba? So, I just hope, no, that the Senate and the Congress would be transparent enough Yes. to show to the people kung saan napupunta ang 5.7 trillion na Tumpak. budget ng Pilipinas para malaman namin kung yan ba ay napupunta sa taong bayan o napupunta lang at nasasayang sa walang kwentang proyekto o di kaya baka naman binubulsa. So paano naman malalaman na yung pera na yan ay talagang nagastos at talagang naibigay para sa mga programa ng gobyerno at hindi po ginawang bangko ng mga government officials ang kaban ng bayan for their personal expenses. So, bigyan niyo po kami ng breakdown na expenses up to the last centavo with receipt. Hello from GDM. Ayon dito, Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III says pagkatapos ng BICAM, ang laki ng increase ng budget ng House of Representatives. Mr. President, another increase of 12.5 billion pesos. Billion. Hindi pa nga nasasagot, hindi pa nga nila natatalakay ang kanilang liquidation process. Hindi pa nga nila pinagbibigyan ang taong bayan tungkol sa inaantay na discussion or pagtalakay nga tungkol sa kanilang liquidation ng MOOEs. Anong nangyayari? Nasaan na yun? Ito ba'y ipagpatuloy pala na maging ganito, na certification lamang? Yun yung dati ha. Paano ngayon? Dinagdagan pa pala ng 12.5 billion pesos. Natalakay ba ito para saan? Sino bang pwedeng magtanong naman tungkol sa budget Ano naman? ng House of Representatives? Sang-ayon ba kayo dito? 12.5 billion pesos. So, ibig sabihin nito, ito'y karagdagan na naman na walang liquidation. Yes. Only certification. Definitely. Kaya pala siguro napakasipag. Napakasipag talaga. Lahat ito ay katanungan lamang. At the end of the sentence is a question mark. Bakit? Question mark. Para ano? Question mark. Diba? Anong nangyayari? Pilipinas? Question mark. Hello, ulitin lang natin ito para may source. Para klaro, dahil palaging tinatanong, who is your source? Tell us the name of your source. If not, well, this one comes from Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III. Ito nga, sabi niya, pagkatapos ng BICAM, pagkatapos ng BICAM, tingnan niyo yan, ang laki ng increase ng budget ng House of Representatives, Mr. President. Another increase of 12.5 billion pesos. Wow! Talaga naman. Naalala ko tuloy, kaya ito ay part 2 actually. Naalala ko, nung tinanggalan ng confidential funds ang ombudsman na humahawak ng napaka-sensitive at delicate cases. At may mga kongresista pala na katakot-takot na mga cases na nandoon sa ombudsman. So, paano? How can the ombudsman do a good job? Tapos nung malabas, para tuloy nagpapalimos yung ombudsman natin, humihiling na lang siya. Diba? Hiniling na lang niya 1 million for the intelligence funds and they will just make do of that. Tapos here you have House of Representatives. Ang laki. Humihiling ng increase ng 12.5 billion. At ito na naman ay wala na namang liquidation na maayos. Tama. Certification na naman. Bakit? Bakit may ganong klaseng, hindi ko alam
dyan. Lahat ito ay bakit? May question mark pa rin sa dulo. Mga katanungan na dapat sagutin. Dahil ito ay tanong ng taong bayan for sure. Bye-bye. O di ba mga kasweet, malaki na naman ang budget ng ating mga congressman dyan. Ang tanong nga ng taong bayan pa rin ay, liquidation by certification na naman ba ito? At gaya ng paulit-ulit na sinasabi ni Ms. Sasurgando Sasot, ay hanggang ngayon nga ay hindi pa rin nasasagot yung liquidation by way of certification ng kanilang MOOE. Tapos ngayon, para sa 2024 ay mauulit na naman yatang muli. Hindi na nalaman ng taong bayan kung saan napupunta yung pondo at kung paano nga ito ginagastos up to the last centavo. So anong masasabi ninyo mga kasweet? Kung may nais kayong sabihin ay mag-iwan ng comment dyan sa comment section. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, please do subscribe para sa marami pang updates.